Yun, so welcome back sa part 2 ng ating weekend charting. At bago natin ituloy ang ating charting, poll tayo sa ating Facebook group dito. Ayan, sa dalawang Facebook group natin, no? Pero dito tayo nagpo-poll sa public. If you want to join our Discord, just click the description at may link dyan para maka-join kayo sa ating poll. Ayan, summary na natin yan at ito na ang ating mga top requested stocks, no? Pumili tayo ng top 12. Part 1 ay CTA, Monde, Converge Plus, and Globe. Part 2 is SMPH, Ali, Bloom, Tel, RCR, and URC. Maganda ang picks nyo ngayon, no? Check natin yan. So, ICT ang number 1. Anyway, if you're not yet familiar sa ating free webinar trading, no, for beginners and for seasoned trader, kahit free webinar yan, pwede sa kahit saan yan. The topic natin dyan is trade with clarity in uncertain market. Di ba, ang gulo na yung market, hindi mo alam kung matatakot ka or magiging bullish, pero again, quota na tayo for the whole year. Target for December is na reach na by April. So kahit uncertain yan, kaya mong kumita basta alam mo ang proper technique at strategy. At yan ang pag-uusapan natin sa May 10. Share natin yung tamang strategy during uncertain market like today. Okay? At alam nyo, easy lang kumita ngayon. Actually, easy lang talaga. Easy money, no? Kaya ito yung gusto nating panahon na magti-trade. Yung alam mo yun, yung nagbo-bottom out pero nagre-range. So, ang bilis mag-range trade. Tapos kailangan mo lang ng ganyan, no? Yan lang kailangan mo. Para malaman mo kung maganda yung stock. Kailangan mo rin ng catalyst. Tapos pag nakapili ka na ng watchlist, i-range trade mo na. Trade mo pataas. Napakabilis kumita. Sa ngayon, no? Pagpababa, medyo mahirap kumita. At least sa ngayon pataas. Kaya ano pang iniintay nyo? Mag-join na kayo dito. Nandyan din sa Facebook natin yan, nasa pin post. Tapos para maka-join kayo, click nyo yung click here to register. Tapos pag nag-register ka, may ebook ka na rin na libre. O saan ka pa, di ba? So kung alam nyo na to at may ebook na kayo, walang problema, no? Please share this free webinar, this link sa inyong mga friends na gusto nyo matuto ng trading for free, no? May ebook din silang free. So sa May 10 na yan. Anyway, upon registration, yung ebook mo, na-download nyo na kaagad. Okay, hindi po to scam, no? May nabasa ako, scam daw tayo. Hindi po tayo scammer, no? Tayo po ay legit na nagtuturo at nagsishare. At marami na tayong PTS na nagpaalam sa atin dahil ang talagang goal natin is turuan at maging consistent na kumikita. At pagkatapos nun, lifetime na nilang mapapakinabangan yung knowledge na napulot nila sa atin. At marami na nagpaalam sa atin kasi nga magaling na sila, no? Kayang-kaya na nila. Well, yan talaga ang objective natin. Tulungan sila at maging independent sila paglipas ng mga ilang experience. Kayang-kaya mo na. At kahit saan ka lumipat, kahit anong instrument, gold, futures, commodities, crypto, same lang yan. No? International ang ating approach. Kaya basic lang sa atin yung mga other instrument na yan. Basta alam mo yung general market, general principles at how they operate. Kahit saan ka mag-trade, kaya. Okay, so yun, that's all. Thanks for sharing this link. Yun, so simulan natin sa ating mga stock request. Number 1 is SMPH. Okay, SMPH, may good news to, no? SMPH. Ayan. May good news yan kasi first time niyang mag-declare ng special dividends. Ibig sabihin, okay ang kanilang company, okay ang kanilang earnings. Or hindi pala special yun. Inad na lang nila. Tinaasan lang yung from net profit. Tinaasan nila. Okay? At umabot siya ng 2%. Okay? So, nag-declare siya tuwing May. Ito, 0.34. Ngayon is 0.48. So, nag-increase talaga sila ng dividends. Okay, dahil doon, nag-rally ahead of announcement, I think. Sell on news. Maraming insider. Pero, breakout doon sa trend line.
Ayan, sa resistance. Dalawang beses na nag-breakout. Isa dito sa ilalim, sa low. Tapos may isa pa dito. Pero nag-retest na, no? Okay to si SMPH. Kaya lang, sana bumalik dyan, no? 2250 bago umakyat. No? Kasi baka naman ang gagawin niya is rounding bottom or magre-range muna yan bago totally mag-breakout dito sa 25. Okay, kung mangyayari yun, malaki yung range mo, 16%. So, may momentum na ba? May konti na, pero not totally kasi yun, nasa ilalim pa. Okay. Ito rin, baba pa. So, na-preempt lang, no? Na-front run lang ng mga insider. Okay, pero downtrend pa rin siya. At nasa magandang position to, no? Kung long term ka, matagal ko na sinasabi, pwede. At gumaganda na yung dips niya. Okay. So, yan. Kung ako, abang ako yan sa 22. Yan. On 2250, 2280, yan. Abangan natin yan dyan. Long term yun, FA, so all goods. Walang problema. Earnings is 8% ang target. Ang binigay, tingnan natin. 13 compared sa 18. So, okay. Walang problema. This year, mababa, 3% lang. I think si Ali is kasunod, no? Sige, mamaya. Pero sabi lang, mababa daw earnings ni Ali. Check nga natin. 18, Ali. Ang estimate is 12. So, above estimates, no? Okay, parehas. Balik tayo kay SMPH. PE niya is 14 times. Historical niya is 29. So, sobrang cheap. Target niya is 37. May 53% upside ka. All buys. So far, sa akin lang goods yan si SMPH. So, next is Ali dahil nasilip na rin naman natin. Ayun. Ito, mas leader, mas ahead si Ali kay SMPH. Kasi ito nag-breakout na. Ayan. Yun ang gusto natin mangyari. Pag nag-hit sa resistance, nagpo-pullback, doon ka papasok. Diba? Para ang ganda ng upside mo, 7% agad. Tapos, ito, hindi ka bibili dito. Antayin mo pullback doon. So, antayin nyo si Ali sa 23 or 24. Then, saka yan magre-range ulit. Going higher dito sa, ayan, 26. May 10% ka ulit. Diba? So far, panalo na to si Ali sa, ayun, may momentum na. Kung naka-range ka dito, 1, 2, tapos pangatlo, breakout, di ba? So, ganyan ang magiging formation ni SMPH. Ito, ang dami ito. 1, 2, 3, 4. Let's see sa pang 5 attempt. Isang pullback pa. Or console on high. Pero major resistance tong Yan, major resistance yung 25. Kaya, mahihirapan ng konti. Okay, SMPH. So, Ali pala tayo, Ali. Again, target is 12% kay Ali. Ang binigay niya is 13. So, above consensus parehas. Okay, mas mataas ang target for Ali this year, 10 compared to SMPH. That's why mas malakas ang rally niya. Pero ang upside niya is, target price is 39. Mas mataas kaysa kay SMPH pa rin, no? At accumulate, buy. Yun. So, parehas goods. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, parehas goods yung dalawa. Next is Bloom. Si Bloom may good news, kaya ganyan. Okay? Ang good news niya is inulit ni Rason na papasok sila sa online gambling space. That's why nung mabas yung press conference na papasok sila sa online gambling, ayun, ang laki ng rally. Alam mo naman, di ba? Alam naman natin na grabe, 40%, dalawang araw, isang araw, 19. Alam naman natin kung gaano kadaming pera si Rason at pag sinabi niya, kaya niyang gawin, di ba? Alam niya na patapos na si ICT sa kanyang rotation, sa kanyang peak. That's why ito sobrang cheap. So, maaring sila na yung nagtitipi doon at pwede nilang i-rotate kay Bloom.
yung fund nila at dito naman sila mag-focus, no? So, again, major resistance is 4 pesos for Bloom. Next is 5.25. Yan ang mga resistance niya. Yun, meron din dyan. So, I think Bloom is a buy on dip. Kasi nga, sobra naman yan, di ba? Ang taas na ng upside mo dyan at ang haba ng bullish divergence niyan. Ayun o, ilang bullish divergence na yan. So, talagang ripe na yan for bounce. Pero ito lang ang resistance, 4 pesos. So, kung babagsak pa dito sa 320, pwede. Ayun o, may 20% upside ko. And so, waiting for deep. Actually, ano na yan eh. Darvas box na yan dito sa level na to. Or pwede natin sabihin bull flag. Ayan. Bull flag pennant na yung formation na yan. Which is bullish formation. Ayan. Bullish formation. And kaya niyan mag-breakout. Kung magbe-breakout, kaya niyan umabot sa, tingnan natin. Yun ang resistance niya na ita-target. Okay, so yun muna, 450 bago ang 5. Tama naman. So, kung bibili ka ngayon, so babangga muna siya sa 480, 20%, then 33%, no? Yung volume, no? 1, 2, pullback. Isang breakout lang. Panalo yan. Okay? Dahil nga maganda yung news about online gambling. Alam naman natin si Plus, diba, doon kumita ng malaki. So, bakit hindi si Bloom? Okay? Baka lang late na sila. Pero, knowing ERK, kayang-kaya. Pangit ang earnings kasi sira yung, syempre, yung physical gambling is sira. Kaya nga, bumagsak na siya. Pero babawi kasi papasok sa online gambling. Second is, baka naman ma-remove siya sa MSC or sa PSEI. Pero I think over na yan. Dito pa lang alam na yan eh. So, bounce muna, no? At mukhang nakalabas na rin lahat ng dapat lumabas dyan. Okay. No dividends. Pero accumulate and buy ang rating. 102% upside. That's 7 pesos target. May 10 pesos pa. PE is 8. Historical is 18. Okay, so that's all for Bloom. Ako ay watchlist ko yan. Next is TEL. Ayan. TEL isa sa mga defensive play. Okay, super defensive kasi ang taas ng dividends. Dividends mo ngayon dyan is 8% o saan ka pa. Kung hindi man siya umakyat, ay at least may 8% ka. Babagsak ba yan? Eh, mukha namang nagbo-bottom out na si index, so wala namang reason para magbutas siya habang umaakyat ang lahat kasi nga goods na naman ang macroeconomics. Second is, di naman siya nag-outperform last year kaya wala siyang reason para mag-underperform this year. Okay? So, mukhang head and shoulder sa long term pero sa akin dahil dividend play yan, defensive, okay na yan. And about to break out na. Okay? Konti na lang magbe-breakout na. Pag nag-breakout yan dyan, ayun o. Gusto na mag-breakout. Pag nag-breakout yan, ang resistance is ito. 104 or 14. Eh, dito naman kasi tayo bumili o. Isa dito at isa dito. Average natin nandito. So, maliit pa lang yung up. Pero pag nag-breakout yan, dun diretso yan, 15% sa MA200, no? Wala pang momentum, nagbibuild pa lang. Anyway, pwedeng ibenta kahit anong oras kasi nga gain na naman, no? Mataas ang, or mababa ang average. 3% growth
target 2014 pero ang binigay is 21. So above estimates to. Tapos mas higher ang kanyang earnings estimate this 2025. PE is 7.5, historical is 16, so undervalued. Target price is 1.7, so you have 34% upside. May isang hold, 3 buys, pero panalo ka sa 8% dibs. All in all, okay, si PLDT. Defensive. Next, RCR. RCR, wala dito. Anyway, RCR is another good pick. I-hold mo na lang to at huwag ka nang malikot. Kung nagrarally, bawasan ng konti. Kung maraming hawak. Kung konti ang hawak, huwag nang bawasan. Malaki yung volume na yun, pero pag tinago mo yun. Ayan, maganda ang volume niya lately. At conso on high. So, most likely, conso on high. Tapos breakout yan. Yun. Mag-breakout yan. Dahil pababa na ang interest rates. At magkakat na naman. Again, ang target natin yan is itong mga level na to, no? 7 at saka 7.71. May momentum, wala. Pullback meron. Pero parang gustong mag-conso then breakout. Anyway, hindi tayo nag-expect ng bullish momentum dyan. No? Hold lang yan. Defensive din yan. Parang si Tel. Yun, 3 buy, 6% yield. Target is 7 pesos. Ito ng una, 7. Pero pag nag-cut, pwedeng asaya 7.7. Okay, so yun lang. Earnings, meron ba? Earnings, 37%. Target is just 2, so outperform. Overall, goods pa rin. No problem. URC, last. I think URC, baka, tingnan natin ha. Kung nag-declare na ng dibs, URC. Kaka-declare lang. 2.7. Tapos X-Datas rally. Consumer play, di ba? Tapos inflation play, lower inflation, plus mean reversion. So, pwede. Currently, nasa resistance na. Kaya, wag muna, no, mag-antay uli. Kaka-breakout lang. Diyan, nag-breakout. So, tumama sa MA200, magko-correct. So, most likely, diyan magko-correct yan sa 77, tapos saka nyo abangan bilhin doon. Tapos pag nag-breakout, yun, pwede yan sa 92. 92 or 90. Ayun, 90 na lang. Kasi may resistance doon. Okay? So, yun muna. Malaki pa upside nun. Bilhin nyo sa 978. 78, 92, mataas yun ah. Oh, 16%. Earnings, parang negative ah. Annual is negative 2. Target projection is 8. Ng FA. This year, ang target is negative 28 ang consensus. Dividends 5%. 5% to pwede. Kung i-dividend play ko to 5%, doon lang ako sa iba na mas mataas ang dividends at mas maganda ang FA. Ako ay no touch unless lumabas ang Q1 at ang Q1 is ma-outperform niya yung negative 28. Baka pa. Okay, so yun muna ang aking verdict dito. Maganda naman kasi may dividends plus mean reversion. Kaso kung babagsak to ng dire-diretso tapos ganito pa yung forecast, parang hindi maganda. Anyway, mag-update tayo ng tables na next week. Tingnan natin kung may forecast na for 2026. Baka naman 26 na ang pinaprice in dito. Okay, so yun lang. Value 54. 54. Okay. PE 11. Historical 28. Cheap pa din. Pero 8% upside na lang from the current price up to target na 91. 91. Oh, tama. 91 ang target. Oh, wala na. Yun na yung resistance niya. Yun na yung sinukat natin. So, ano na talaga to? Ako, neutral. No? Neutral unless maganda yung Q1. Labas niyo muna yung Q1.
Okay. So, yung we're done, I think. Thanks for watching and don't forget to share this video sa groups nyo, mga friends nyo para matulungan natin sila at matulungan din tayong dumami yung ating mga followers and subscribers. At don't forget to join us sa ating free webinar. Nasa description ang link pasok sa Facebook. Okay? At balikan nyo lang yung early part ng charting nandun ang instruction paano maka-join sa free webinar. So, yun lang. Thanks for watching. At kita-kits sa Wednesday live charting naman tayo doon. Okay, so hopefully kumita tayo ng malaki na naman this week. Congrats na agad in advance. Yun. Sure yan. Full ba content? Sakit yan. Very easy. Very easy market. Kayang-kaya kumita. Okay, so that's all. Thanks. See you sa Wednesday.